trying to accompany the Lord para sana makapunta doon sa base, sa inhibitor turret ng Team Liquid Philippines. But because of Team Liquid Philippines just engaging for Smart Omega, nahirapan na rin silang umalis dahil hindi naman sila tulad ng Team Liquid Philippines na tumatalon-talon. Ang meron lang sila, maglakad lang dahil doon sa Glorious Pathway. Ang kaso, nagamit na nga nila pang engage, so hindi na sila makatakas doon sa punish na ginagawa ng Team Liquid Philippines. Now, level 15 na rin etong si Sanji. Pakumpleto na rin ang kanyang mga items. In fact, isa na lang, pa-Winter Crown na lang yata siya for added survivability. Oo nga, no? Parang kung ikaw ang Smart Omega dito, mamimili ka na lang kung sino yung gagawin mong alay. Kasi kapag nag-Black Dragon form ka papasok, i-burst down ka rin. Pag nag-Glorious Pathway ka, it's gonna be the same thing. So, sino yung dapat matira para sa kupunan ng Smart Omega para ma-execute nila yung kanilang 4 na damage dealers? Kasi yung ginagawa ng Team Liquid Philippines kanina, kahit 4 lang sila, nandun yung total damage eh. Mahirap lang dyan kasi kahit sinong ipadala mo kayang i-burst down. So what if sabay-sabay mong ipadala lahat? What if yung Black Dragon form and yung Glorious Pathway ay nakatutok doon sa gusto nilang target? Back it all up with Netsuki's Blazing Duet, that could be good for Smart Omega. But the moment na gawin nila yon, wala nang rason para umatras. Kailangan ng ipalag. Kasi kapag pumasok ng Smart Omega, re-respetuhin din ng Team Liquid Philippines. Ang damage! Teka lang si Big Win! Okay, buti tumama yung taunt. Kaya may ibit ata si JP dito. Meron pa naman siyang immortality. Ipapapap niya ata ito. Netsuki, nag-BMI na rin. Glorious Pathway para lang bigyan ng daan ng Omega na maka-atras. Pero dahil sa mga kaganapan na yun, libreng kukunin ni Teddy at ni Carl TZ ang Lord na ito. Sobrang linis ng kanila naging execution. Slow push sa taas, laban sa gitna. May rainbow manipulation pa talaga na ginamit. All for one na daw. Kaya sa likod si Mingguin. Pinuputahan dito ni Sanford at nakapatay na si Teddy ng isa. Magiging dalawa pa. Mingguin, hinahabol ni JP dito at ni Sanford. Nakapag-Winter Cup pa si Netsuki dito pero mamamatay din siya. Nakadalawa si Carlito. Grabing bilis ng kamay para doon sa immortality. At isa-sakripisyo na ni Mingguin ang kanyang buhay. 5 ang tumba. Omega ngayon ay naghihikahos. Meron pa silang catapult na kasama sa bandang gitna at ready nang tapusin ng Team Liquid Philippines ang game number 1. Back like they never left. Team Liquid Philippines, malinis kinuha ang game number 1. It was not, again, a good decision to fight if you're Smart Omega. Team Liquid Philippines, nung nakita ni JP na teka, buo yata yung loob nilang papalag sila. Just one unbreakable is the signal for Team Liquid Philippines to go all out at tapusin ang Smart Omega. Well, just that last clash was so smart nagmula dito sa Team Liquid Philippines. Kasi yung ginawa nila, I don't know if you noticed, pero nag-slow push sila dun sa taas. Matagal pa yung hintayan ng minions para mag-spawn para sa Smart Omega. At napilitan si Ryzen na mag-wave clear doon. Hindi niya nga na-clear ng mabilis eh. Kasi kinailangan niyang tumulong dun sa team fight. Parang for Smart Omega, pipili ka na lang. Ibibigay mo na lang ba yung Lord o kailangan mong dumepensa? And by that chance, dinepensa ng Smart Omega, thus giving up that Lord. And eventually, nung natalo sila sa clash, it was a really good, sabihin na nating daan para sa cavalry na rumagasa ng tuluyan. At sino pa ba ang MVP? Pera para sa inyong lahat sa San Juan Arena. Ganyan kayaman si Carl TZ, ang MVP ng game number 1. And sobrang naging malinis ang laro na ito para kay Carlito. Alam mo yung mga awkward moments na sisilip lang siya, makakakuha siya ng pagong, sisilip siya ng konti, makakakuha siya ng hero, at tuloy-tuloy na nangyayari yung para kay Carl TZ. For some reason, ay iba talaga pag good eh. Parang may something na aura si Carl TZ sa buong larong to. Mga hindi maipaliwanag ng just go things. Yeah. Kumbaga for Carl TZ. And hindi rin ako na-inform na hindi na pala baraha yung ginagamit ng Harley niya. Pera na, oo. Oo, ganun nakatindi si Carl TZ in this moment. Ito yung perfect example na bakit hindi mo dapat palapitin si Carl TZ sa objective kasi makukuha at makukuha niya. And everything else followed for Team Liquid Philippines. Nilabanan nila ng nilabanan ang Smart Omega. With Smart Omega, meron silang mga questionable decisions dito sa kung papaano at kailan sila lalaban against Team Liquid Philippines. But Team Liquid Philippines, handa rin sila eh. Kahit saan mangyari, kahit saan yung entry point, kahit kailan gawin ng Smart Omega pumalag, kaya nilang pumalag pabalik.
Yeah. It felt like there's always a counter dun sa ginagawa nitong Smart Omega. Kasi nga, I think ang naging problema sa lineup ng Omega is yung dalawa man ng kanilang main initiation, it felt like kailangan papasok. And TLPH was ready. Yung Dark Wave nandun. Yung JP Unbreakable nandun din. Oo. So there was just so many things na kailangan alalahanin ng Omega aside from the damage na meron na yung Liquid. Parang mousetrap nga yung pinapasukan nila dito. Once na may nagpa-bait dito sa Team Liquid Philippines at kumagat ang Smart Omega, wala nang atrasan, wala nang labasan. At yun yung paulit-ulit na nangyari. And kung titingnan natin sa mga last na team fights na naganap na to, alam ng Team Liquid